Oh. Ang tunog na yon. Alam ko ang tunog na yon. Galing sa palasyo. Kahit malayo, dinig na dinig pa rin. At alam ko ang kahulugan ng tunog na yon. Ay, marami na namang binabalak na bagong panukala si Rizalde. Kung ano man yon, sigurado, isang masamang plano na naman. Ano na naman kayo pa nang naiisip ng ganid na hari? Ano na naman kaya? Ayan. Nasunog po naman ito yung dahon. Unti-unti na ito naglalagablab. Oh, teka. Si Lolo yun ha. May kausap siya? Si Mang Ismek? Ilang linggo ko na rin hindi nakikita si Mang Ismek. Ano kayang ginagawa niya dito sa amin? Hayaan ko lang sila. Baka meron silang importanteng pinag-uusapan. Ipagpapatuloy ko na lang itong ginagawa ko. Anong sinabi mo, Isme? Nagsasabi ako ng totoo, Yohe. Kalat na kalat ng balita. Ano ba ang nilalaman ng utak ni Rizalde? Bakit kung ano-ano na lang kasama nang naiisip niyang gawin? Napakawala niya talagang puso. Ay, nagbibigay siya ng kilabot sa buong sambayanan ng kay Syria. Napakasama niya. Oh, hindi. Hindi ako papayag na may mabiktima siya, isa man sa pamilya ko. Ako man, maging ako man. Ipinagbigay alam na ni Ama ang tungkol sa laro. Bakit? Akala ko ba kakausapin niya kami ni Bella? Ano na naman bang pumasok sa ulo ni Ama? Pupunta ako ng palasyo. Kakausapin ko si Ina. Siya lang ang matino kong makakausap tungkol dito. Lolo? Kanina ka pa ba dyan sa Frida? Ngayon lang po. Bakit po? May bago na namang karasang naiisip na gawin si Rizalde. Ano pong ibig niyong sabihin? Idineklara niya ang pagbubukas ng Wipeout Arena. Ano? Yung laro? Oo. Ang laro kung saan makikipaglaro ka sa kamatayan. Hindi po ba matagal nang wasak ang Wipeout Arena? Ipinagawa niya ulit ito. Napakasama niya sa Frina. Napakasama ni Rizalde. Oh, Lolo. Totoo bang sinabi mo sa Frina? Kalat na kalat ng balita, Lucas. Imposibleng hindi totoo ang sinasabi nila. Kung ganun, sino ang representante ng bawat distrito? Wala pa. Wala pang may alam. Pero maraming natatakot sa maaaring hakbang na gawin ng Kapitolyo. Napakasama nila. Gusto nilang makakita ng maraming mamamatay. Mga katulad natin na walang laban. Tama ka, Lucas. Masama sila. Kinamumuhian ko sila. Lalong-lalo na mga nakaupong maharlika. Kaya ikaw, kung nais mo mag-aral sa academy, bahala ka. Basta ako, hindi ko papangarapin na makaapak sa mundo ng mga korapto. Sofrina. Edeng, bili ka na.
Lola, inuubo po kayo. Uminom na po ba kayo ng gamot? Ay, wala akong may pagbibili ng gamot, Ineng. Wala akong pambili. Ganun po ba? Eto po. Mansanas. Napitas ko yan kanina. Sa'yo na lang po. Paano ka? Ay, wag na. Sa'yo yan. Lola, mas kailangan niyo pong kumain. Ako, ayos lang po ako. Hindi niyo po kailangang alalahanin. Salamat. Napakabait mo, Apo. Napakabait mong bata. Malambot lang po talagang loob ko sa mga kagaya niyo. Naaalala ko po sa inyong lolo ko. Ang bait-bait niya din po. Ganun ba? Napakaswerte sa'yo ng lolo mo. Salamat po. Ang ganda naman po ng bracelet na ito. Nakaukit na dragon na bumubuga ng apoy. Gawa ko yan. Magkano ho? Ay, hindi na kailangan. Sa'yo na. Ibibigay ko na sa'yo ng libre. Ho? Sa'yo na yan. Oh, eto. Isusuot ko sa kamay mo. Oh. Bagay na bagay sa kamay mo, Ineng. Napakaganda nga po. Maraming salamat po, Lola. Sa'yo na yan, Ineng. Maraming salamat po. Lucas, tingnan mo. Bracelet na hugis dragon na bumubuga ng apoy. Ang ganda, Safrina. Saan mo to nakuha? Binigay sa akin ng matanda sa pamilihang bayan. Patingin nga. Ingatan mo ah. Ang ganda. Teka, saan ka kumuha ng pinambili mo dito? Hindi ko binili yan. Libre niyang ibinigay sa akin. Libre? Sigurado ka? Oo. Bakit? Safrina, yari sa purong ginto ito. Paano mo tong makukuha ng libre? Purong ginto? Lucas, paano namang mangyayari yun? Sabi ng matanda, sariling gawa niya raw yan. Tingnan mong maigi oh. Ganitong ganito ang mga alas na gawa ng purong ginto na nagmumula sa Hesperio. Ibig sabihin? Pero, bakit niya naman ibibigay sa akin yan gayong... Hindi ko alam. Basta ang alam ko, wag mong basta-basta na isusuot yan. Baka nakawin sa'yo. Kawawa naman ang matandang yon. Wala na nga siyang benta, binigyan niya pa sa akin ito ng libre. Ano ba kasing ginawa mo? Bakit niya yan binigay sa'yo? Binigyan ko siya ng pinitas kong mansanas. Kaya naman pala. Ang bait-bait mo talaga. Kahit pa na umiiral yung katigasan ng ulo mo. Salamat. Teka, may balita ka na ba tungkol sa nalalapit na laro? Wala pa. Basta ang kailangan lang siguro natin gawin ngayon ay maging alisto at tanda. Kilala naman natin si Rizalde. Wala siyang sinasanto. Gagawin at gagawin niyang nais niya. Basta alam niya sa sarili niyang ikabubuti niya. Wala siyang pakialam kung mayroon man siyang maapakang iba. Lucas. Nasaan ba si Ina? Bakit hindi ko sila mahanap ni Ama? Kailangan ko silang makausap. Hindi pwedeng magbibigay lang sila ng panukala na hindi man lang kami kinakausap ni Bella. Hindi dapat. Kailangan ko makausap si Ina. Kailangan niyang sagutin ang mga tanong ko. Tama si Lucas. Walang pakialam ang palasyo. Mga walang puso.
Wala silang pakialam sa mga katulad namin. Masasama sila. Sobrang sasama nila. Pero maraming takot na lumaban. Dahil wala namang kakayahan na labanan sila. Kaya walang maglalakas loob. Ako, kung malaya ko lang sanang nagagamit ang kapangyarihan ko. Pero hindi. Dahil kailangan ko ring pangalagaan ang pamilya ko. Mahal ko sila at ayoko silang mapahamak. Pero mali ang pamamalakad ng hari ng Kayseriya. Maling-mali. Hindi siya karapat-dapat sa trono. Hindi. Ina? Prinsipe William, anong ginagawa mo dito sa palasyo? Hindi ba'y dapat nasa academy ka? Naparito ako upang magtanong. Hindi ba sabi ninyo, kakausapin muna kami ni Ama? Kaming dalawa ni Bella. Bakit ganito? Bakit niya sinabi sa buong sambayanan ang tungkol dito? Bakit hindi niya muna kami kinausap? Huwag mo nang questionin ang akbang na ginawa ng iyong ama. Kung sakali man, meron siyang magandang balak. At ano naman ang sinasabi niyong magandang balak niya, Ina? Kung ano man yun, ang ama mo lang ang nakakaalam. Yan ang mahirap sa inyo eh. Kayo lang ang nakakaalam na balak ninyo. William! Ang ganda ng bracelet na ito, Safrina. Saan mo ito nabili? Hindi ko po binili yan, Lolo. Binigay lang po sa akin. Oh, binigay sa'yo? Subalit, gawa ito sa purong ginto. Oo nga po eh. Sabi nga po ni Lucas. Imposible naman daw na ibinigay lang sa akin, pero ibinigay lang po talaga sa akin to, Lolo. Parang si Takugami ang dragon na nakaukit dito. Ang ganda ng pagkakagawa, Safrina. Oo nga po. Parang Faspiria. Ang Faspiria ay tila natutulog na dragon. Ingatan mo yan, Safrina. Binigay yan sa'yo nung matanda. Dahil malaki ang tiwala niya sa'yo. Tiwala siya na iingatan mo ang mga gawa niya. Opo, Lolo. Iingatan ko po ito. Mabuti. Prinsipe William, ayusin mo ang pananalita mo. Bakit, Ina? Sinasabi ko lang naman kung ano nilalaman ng isip ko. Totoo naman po, hindi ba? Gumagawa kayo ng sarili ninyong plano. Gayong alam niyong ako ang lalaban sa laro. Paano kami makapaghahanda ni Bella kung hindi niyo naman sinasabi sa amin ang plano ninyo? May tamang oras para dyan, William. Huwag mong madaliin. At kailan, Ina? Nasayang lang pala ang pagdayo ko rito. Wala naman pala akong makukuhang sagot. Babalik na lang ako ng academy. William! Anong sinabi mo, Reyna Aluna? Ang sabi ko, natututo nang sumagot sa akin ang Prinsipe William. Hindi naman siya dating ganyan. Dati-rate wala siyang imik. Sunod lang siya ng sunod. Sinasabi ko na nga ba sa'yo, hindi magiging magandang impluwensya si Bella Demetri kay William
At paano napasok ang pangalan ni Bella Dimitri sa usaping ito? Dahil siya ang palaging kasama ni William. Huh. At higit sa lahat, matalas ang dila ng batang yun. Wala siyang pakialam sa paligid niya. Basta't masabi niya ang nais niyang sabihin. Kaya tingnan mo, nahawaan na si William. Tama ka. Pero, tingin ko ay mayroon ding maganda na idudulot si Bella kay William. Anong ibig mo sabihin? Tingnan mo ngayon si William. Hindi na siya parang manika. Nadisusi. Na kailangan mo munang pihitin bago mo papakinabangan. Tingin ko ay mas mainam ito. Matututo siyang sumagot. Ang susunod dyan, titigas na ang kanyang puso. Kakawala ng gana. Hindi muna ako babalik ng academy. Total, wala naman dun si Bella eh. Wala akong makakausap. Kailan ba kasi yung balik niya galing West Frost? Ang tagal niya naman yata bumalik. Ganun ba talaga siya kaseryoso sa pagsasanay niya? Saan kaya ako maaaring pumunta? Alam ko na. Doon sa talon. Sa talon malapit sa Vesperia. May kalayuan ang talon na yon sa Frina. Bakit doon mo pa nanaising maligo? Pwede ka namang sa dagat na lang. Masyadong mainit ang sikat ng araw, Lolo. Mas maganda na ho kung doon ako sa talon maliligo. Malamig ang tubig doon ngayon. Lalo na kung ganitong mainit ang panahon. Kung sa bagay ay tama ka. Eh sige. Basta huwag ka lang aabutin ng dilim doon, ha? Huwag po kayong mag-alala. Uuwi po ako kaagad. Sige, mag-iingat ka. Salamat po, Lolo. Narito na ako sa talon. Ang ganda talaga ng kapaligiran dito. Punong-puno ng mga luntiang dahon. Berdeng-berde. Sobrang linaw ng tubig. Mabuti pa. Hubarin ko tong damit ko. Wala namang ibang tao dito eh. Mag-isa lang ako. Kaya ayos lang yun. Ayan. Huhubarin ko na. Hindi naman yata ako sang-ayon. Ano? Ihintayin pa ba natin na mawalan siya ng galang sa atin? Nasa sayo na kung hayaan mong mangyari yon, Reyna Luna. Nag-aalala lamang ako, Haring Rizalde. Ang mga simpleng bagay na katulad niyan, di na dapat pang pinag-aaksayan ng oras. Bahala ka. Basta ako'y nag-aalala lang. Nasa iyo na kung hindi mo bibigyan ng pansin. Bakit mo ba kasi pinagtutunan ng pansin? Ang maliit na problemang kagaya niyan. Mas marami tayong dapat na pagtunan ng pansin ngayon. Haring Rizalde. Narito na ako sa talon. Ang sarap talagang pakinggan ang huni ng mga ibon. Ang lagaslas ng tubig na nagmumula sa itaas. Tumadaos-dos pa ibaba. Nakakagaan ang pakiramdam.
Ha? Ano yon? May ibang tao rito? Teka, pupunta ako sa bahaging yon. Doon nagmumula ang tinig na naririnig ko. Ayan. Malapit na ako. Magkukubli ako dito sa malaking puno. May ibang tao nga rito. Isang babae. Nakalublob ang katawan niya sa malalim na bahagi ng talon habang umaawit. Sino siya? Pamilyar siya sa akin. Tama! Pamilyar nga siya sa akin! Natatakot ako sa maaaring mangyari. Lalo na ngayong muling binuksan ang laro. Ay, bakit ganito ang tadhana? Bakit tila lalo niyang inilalapit si Safrina sa kapamakan? Sana lamang huwag magbiro ang pagkakataon. Huwag naman sanang umayon lahat sa kasamaan ni Rizalde. Ay, natatakot ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para kay Safrina. Natatakot ako para sa kanya. Pamilyar talaga siya sa akin. Mabuti pa, lumapit ako ng konti para malinaw kung makita ang mukha niya. Bahagya kasi siyang nakatalikod sa akin. Ano? Hindi. Hindi, madudulas ako. Hindi, mahuhulog ako sa tubig. Anong... May ibang tao dito. May ibang tao akong kasama. Ang damit ko. Kailangan ko makuha ang damit ko. Kailangan ko makasuot ng damit pang itaas. Tulong! Malulunod ako! Tulong! Malulunod siya. Pero... Tulong! Hindi! Kailangan ko siyang tulungan. Tutulungan ko siya. Sandali! Kumalma ka lang! Tutulungan kita! Unti-unti na lumulubog ang katawan ko sa tubig! Tulong! Ililigtas ko siya! Ayun siya! Unti-unti nang nalulunod ang katawan niya! Lalangoy ako patungo sa kanya! Hihilahin ko ang damit niya! Huwag ka mag-alala! Ililigtas kita! Isa, dalawa, tatlo. Gumising ka. Gumising ka. Wala akong mapagpipilian. Bahala na. Kailangan niyang mabuhay. Ito na lang ang paraan na naiisip ko. Hipan ko ang bibig niya. Bakit wala? Bakit walang nangyari? Oh! Buhay siya! Nailigtas ko siya! Buhay siya!
Bella. Bella? Bella? Sino si Bella? Oh, teka. Hindi. Siya ang prinsipe. Bella. Hindi ako si Bella. Hindi ako magiging si Bella. Pero natutuwa ako at nailigtas kita ulit. Bella. Oh, sa free ng pangalan ko, hindi Bella. At ako ang nagligtas sa'yo, hindi si Bella. Ako!